Huwag mong kakantahin to, nakakamatay. Filipinos love to sing, kaya hindi mawawala tuwing may okasyon ang pambansang activity natin, karaoke. It's a fun and interactive way to bond with friends and family. But did you know that there is one karaoke song that's believed to have caused the deaths of numerous people? Trigger warning for those who are watching, this content contains disturbing themes and accounts. Welcome to Unwrap, where we cook up creepy tales of crime, horror, and the supernatural, all tied to a chilling dish. We'll discover the scariest secrets served on a plate here in my kitchen. Let's unwrap. Ever heard of this song? I did it my way. I'm sure narinig nyo na to sa mga kapitbahay nyo, sa mga magulang nyo, o sa mga tito na nagja-jamming sa kanto. My Way is a song originally written by Paul Anka and popularized by Frank Sinatra. It actually became one of Sinatra's signature songs. Pero ano meron sa kanta na to? Nung nirelease ni Frank Sinatra ang My Way, marami ang nag-criticize ng lyrics nito. Nagpo-promote raw ang My Way ng narcissism and arrogance. At the same time, it gained popularity for its musicality that requires a very theatrical and dramatic performance. Siyempre, tayong mga Pinoy, low-key flex pag nagkakaraoke at considered malupit ka kung kaya mong kantahin ang My Way. Kaya naman, it has been a staple karaoke song in the Philippines. Pero alam nyo ba na this triumphant sounding song, ironically, caused multiple deaths in the country. This sudden rise of karaoke-related killings in the Philippines took place between 2002 to 2012, halos isang dekada. Maraming naging kaso ng insidenteng ito, pero maniniwala ka ba na isa sa pinakakilalang balita tungkol dito ay pagpatay sa isang kumakanta sa karaoke dahil wala siya sa tono? Habang nagkakasiyahan at kumakanta sa isang bar sa San Mateo, Rizal noong 2007, may isang 29-year-old na lalaking kumakanta sa isang karaoke machine. Until may dumating na security guard para pigilan siya sa pagkanta. Hindi pa rin tumigil ang lalaki, and all of a sudden, the security guard grabbed a .38 caliber pistol and boom! Shot the man to death. Ang dahilan, narinde ang security guard dahil wala raw sa tono ang kumakanta. May isang insidente rin na napatay ang isang lalaki dahil sa pag-agaw ng microphone habang kumakanta sa karaoke. At may iba na paulit-ulit naman daw kinakanta kahit 10 oras ng gabi. Ang common denominator ng lahat ng ito, kumakanta sila lahat ng My Way. The string of karaoke-related killings shocked the public. Marami sa mga may-ari ng bars o karaoke business ay tinanggal ang kanta sa mga karaoke machines. Marami rin ang natakot ng kumanta ng My Way sa public places. Pero nung akala ng mga tao na tapos o nabawasan na ang mga My Way killings, sa isang birthday party sa Zamboanga del Norte, may isang 60-year-old na sumalang sa karaoke ng kantang My Way. Nakita ng kapitbahay na sinalang niya ang kantang to. At siguro dahil sa takot, ay pinigilan niya ang lalaki. Ang naging resulta, isang violent na fist fight na eventually ay naging dahilan sa pagkamatay ng matandang lalaki. In an interview with New York Times, UP professor and former College of Mass Communication Dean, Dr. Roland Tolentino, noted that the Philippines is a very violent society. So karaoke only triggers what already exists here when certain social rules are broken. Sabi pa niya, potentially ang pagiging triumphalist ng nature ng kanta ang nag-trigger ng karaoke-related violence na ito. Nakakakilabot man isipin na may isang kanta na nag-trigger ng ganitong uri ng violence. Pero mahalaga pa rin na maging sensitive tayo or at least aware sa mga nakapaligid sa atin na irespeto ang personal space at peace ng bawat isa. Dahil din dito, nag-file si Quezon City Representative Angelina Tan ng bill na magbaban ng paggamit ng video okay machines paglagpas ng 10 p.m. And more, much more than this, I did it. Charot, ako tuloy. So if there's an important lesson that we can get from the story, ito ay mahalagang irespeto natin ang isa't isa, mapakaraoke man yan o kahit anong social gatherings. If you have interesting stories about food, leave them in the comments. And until next time in Unwrap.